أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Katotohanan, lahat ng papuri ay para sa Allah. Pinupuri natin Siya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya at humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapakupkup tayo sa Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at mula sa kasamaan ng ating mga gawain. Sino man ang gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makapagligaw sa Kanya. At kung sino man hahayaan ng Allah na maligaw, walang makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran: O kayo mga nananampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkakatakot at huwag kayong mamamatay na maliban na kayo ay mga Muslim. At sinabi rin na Allah: O kayo mga nananampalataya, matakot kayo sa Allah at magsalita kayo ng matuwid na salita ng katotohanan. Aayusin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gawain ninyo. Papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan ninyo. At kung sino man ang susunod sa Allah at sa kanyang sugo, faqad faza fawzan azima. Sila yung magtatagumpay.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahapon lang, lumipas ang araw ng Ashura. Tayo ay nag-ayuno bilang pasasalamat sa Allah dahil sa araw na yun iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa alayhi salam mula kay Firaun. At kapag inisip natin ito, makikita natin na si Propeta Musa alayhi salam, siya ay isang tunay na lalaki. Siya ay isang matapang na leader na mayroon panindigan. Mayroon siyang layunin para sa kanyang mga tao. Ngunit mga kapatid sa Islam, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki? Marami sa ating nang nag-aakala, nagsisimula ang pagiging tunay na lalaki kapag nag-asawa na. Ito ay isang napakalaking kamalian. Tingnan natin ang mga sahaba. Tingnan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay mga tunay na lalaki kahit noon. Kahit sila pa, nasa kabataan pa. Si Usama bin Zaid, radiyallahu anhu, ay siya ay naging leader, commander ng mga army, ng mga sundalo ng mga kamusliman. At ang edad niya, 18 years old lang. Si Ali bin Abi Talib, radiyallahu an, nung siya ay nasa kabataan din, binigay niya ang buhay niya. Sinakripisyo niya ang buhay niya na siya ang pumalit sa higaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maghihijra na ng Madina. Ang pagiging lalaki ay hindi biglang dumating sa araw ng kasal ninyo. Kung ikaw ay isang binata na walang direksyon sa buhay, hindi makontrol ang tingin sa mga kababaihan, hindi gumigising para magsala ng fajar, at laging nakababad sa walang kwentang bagay sa internet, paano mo inaasahan na magiging matibay na pinuno ka ng isang pamilya pagdating ng panahon? Ang pamumuno ay nagsisimula sa pagkontrol sa inyong mga sariling pagnanasa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan natin ang realidad natin ngayon. Nang lipunan natin ngayon, maraming mga pamilya, maraming mga asawang mga babae, at maraming mga anak ay naliligaw ng landas. Bakit? Dahil nakalimutan na natin ang tunay na layunin ng ating buhay. Nakakalungkot isipin na ang mga magulang ngayon, wala na silang ibang pakialam kundi ang mga grado ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Ang tanging mahalaga lang para sa kanila ay kung anong kurso ang tatapusin ng kanilang anak. Kung makakapasa ba siya ng board exam, maging lawyer ba siya, maging doktor ba siya, maging engineer ba siya, yung anak nila. At para maabot ito, maraming magulang mula sa mga probinsya, pinapadala nila ang kanilang anak dito sa Maynila para mag-aral, para makapagtapos sa pag-aaral. Pinapatira nila ang kanilang mga anak na nag-iisa lang, na wala silang kasama sa mga kondo, sa mga dorm, na malayo sa kanilang mga magulang at malayo sa gabay ng magulang nila. At ano ang nagiging resulta? Dahil walang nagbabantay at walang nagtuturo ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kabataan, mga kalalakihan, nagsisimulang umiinom ng alak, hindi na nagsasala, unti-unti lumalayo sa Islam, nagjojowa, nag-girlfriend na. At ang mga kabataang mga kababaihan, tinatanggal nila ang kanilang mga hijab. Nagdadamit sila ng mga damit na pinapakita nila ang kanilang mga katawan.
Nagkakaroon sila ng mga boyfriend. At mas pinakamalala, dito sa mga kalalakihan, mga kababaihan na naiiwan dito mag-isa, pinapapunta pa nila, iniimbita pa nila ang kanilang mga jowa doon sa kanilang mga tirahan na wala silang mga kasama doon. Subhanallah. At ang pinakamasakit sa lahat, minsan, alam ito ng mga magulang. Alam nila kung ano ang nangyayari sa kanilang mga anak. Pero nagbubulag-bulagan lang sila. Wala silang pakialam. Basta lang makapag-graduate lang yung anak namin. Makapasa ng board exam. Makakuha ng trabaho sa gobyerno. Ayos lang sa kanila ang lahat. Handa silang isakripisyo ang kabilang buhay ng kanilang mga anak. Ang kabilang buhay nila para sa panandaliang tagumpay sa mundong ito. Minsan binabanggit ng mga magulang at meron akong namimit na mga magulang na alam niya yung anak niya umiinom ng alak, hindi nagsasala. Sabihin niya, normal lang yan. Ganun talaga kapag nag-aaral ng college. Ganun talaga kapag may barkada, okay lang. Basta mag-focus ka sa pag-aaral mo. Subhanallah. At makikita natin yan sa mga mata natin. Pero nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao. Pareho yung tatay at yung nanay ay sobrang nakatutok sa mga trabaho nila. Nakatutok sa karir nila, sa paghahanap buhay nila, paghahanap ng pera. Kahit ang kanilang mga anak ay naghahanap sila ng atensyon sa labas ng kanilang mga tahanan. Ngayon, ayon sa mga layunin ng Islam, isa sa pinakamahalaga ay ang pagprotekta ng relihiyon at pagprotekta ng pamilya. Ibinigay na Allah subhanahu wa ta'ala ang mabigat na responsibilidad na ito sa mga kalalakihan. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Ang mga kalalakihan ay ang mga kawam. Sila yung mga taga-pangalaga, taga-pamahala. Sila yung mga pinuno, mga leader ng mga kababaihan dahil binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan na ang Allah nagbigay ng higit na kalamangan. Ang isa ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. At dahil sa mga ginagastos nila, dahil sila ay gumagastos mula sa kanilang mga kayamanan. Mga kapatid, ang salitang kawam ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang hari na uupo lamang at maghihintay ng pagsisilbihan ka. Ang kawam ay ang matatag na pagtayo upang protektahan ang pamilya mula sa kasamaan. Gabayan ang pamilya sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at ibigay ang kanilang buong pangangailangan. Physical man na pangangailangan, financial man na pangangailangan, emotional na pangangailangan. Ngunit ngayon, nakikita natin ang mga kalalakihan nahulog sa dalawang magkabilang maling extreme. At pareho ito sumisira sa pamilya. Makikita natin ang isang extreme na mga kalalakihan. Sila yung mga lalaki na sobrang higpit. Sobrang matindi. Sila yung mga lalaki, ang tingin nila sa pagiging kawam ay pagiging dictator, pagiging tyrant sa loob ng bahay. Wala silang hikmah, wala silang karunungan. Kaunting pagkakamali sa bahay, sumisigaw na kaagad, pinapalo kaagad, nambubugbog agad ng pamilya. Ang asawa ay tinatrato na parang katulong lang sa bahay, ay hindi bilang isang asawa sa buhay niya. Naguutos siya na may kasamang galit at pananakot. Sasabihin niya, kung hindi mo gagawin yan, hindi kita papakainin, umalis ka dito sa bahay. At yung asawa niya at mga anak niya ay natatakot, ay nanginginig sila. Natatakot sila kapag naririnig nila na parating na ang kanilang tatay sa bahay. Mga kapatid, hindi ito ang Islam. Hindi ito ang Islam.
ang ganitong pag-uugali ay nagtutulak sa mga anak na lumayo sa inyo at maghahanap ng kapayapaan sa labas ng mga bahay. Minsan nag-iisip ang mga tao, mga tatay, bakit yung anak namin ayaw niya umuwi ng bahay? Bakit yung anak namin palagi nasa labas? Bakit anak namin palagi sa kaibigan na lang pupunta? Hindi siya umuwi ng bahay. Tingnan ninyo ang mga sarili ninyo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman nanakit ng asawang babae. Kahit alipin pa niya, he never sinaktan. Hindi nananakit ng mga bata. Kapag nasa bahay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tumutulong. Tumutulong siya sa gawaing bahay. Sa panahon natin ngayon ng mga kalalakihan, sinasabi nila, bakit ako tutulong sa bahay? Ako yung lalaki. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumutulong siya sa kanyang asawa sa mga gawaing bahay. Siya ay nagtatahi sa kanyang sariling damit. Siya rin ang naglilinis ng sarili niyang sapatos. Tapos palagi siyang nakaningiti at malumanay ang pakikiusap niya. Paano siya makipag-usap ay napakamalumanay. Ngayon makikita natin yun ang isang side ng extreme. Na sobrang stricto, palaging galit. Ano naman ang sa kabilang side ng extreme? Makikita natin ang isa pang uri ng mga kalalakihan, tawag sa kanya ay the youth. Ito yung lalaki na walang dangal. Ito yung lalaki walang gira, walang pagseselos para sa kanyang asawa, para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga kababaihan. Ano ang itsura ng isang dayuth sa panahon natin ngayon? Siya yung lalaki na hinahayaan niya ang kanyang asawa na makipag-chat sa mga ibang mga kalalakihan at makipagtawagan, makipag-usap sa mga ibang kalalakihan. Siya yung bumibili ng mga masisikip na mga damit para sa asawa niya. Masisikip na mga damit para sa anak niya. Bibilihan niya ng mga maiksing mga skirt, mga masisikip, mga sleeveless, mga short sleeve na mga damit para sa asawa niya at para sa kanyang mga anak. Yan ang isang dayuth. Siya yung lalaki, subhanallah. Minsan yung lalaki na yun, siya yung nagsiset up para sa kanyang asawa na mag-live sa harapan ng mga libong-libong mga kalalakihan na hindi nila mahram. Siya pa yung nagsiset up ng ilaw para mag-makeup yung asawa niya sa harapan ng mga libo-libong mga lalaki sa online. Siya pa yung bumibili ng mga makeup na ito para ipakita ng asawa niya. Siya ay isang dayuth. Nasaan ang dangal mo bilang lalaki? Makukuha mo pa na maging proud pa. Kapag may ibang lalaki na pinupuri ang asawa mo, makikita mo ang comment, ang ganda no. Magiging proud ka pa doon, subhanallah. Ngayon, saan ang pagiging lalaki natin? Kahit ang isang hindi Muslim, ay alam niyang kamalian yung gawain na yun. Paano pa kaya tayo ang mga Muslim na tinuturo tayo mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sahaba na si Sa'ad bin Ubadah, kung makakita ako ng ibang lalaki na kasama ang aking asawa, papatayin ko siya ng aking espada. Nang marinig ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, nagugulat ba kayo sa gira, sa pagsiselos ni Sa'ad? Sabi niya, ako ay mas may gira, may pagsiselos kaysa sa kanya. At ang Allah ay mas may gira, mas may pagsiselos kaysa sa akin. Ngunit para sa kalalakihan, para sa lalaking pinapabayaan ang mga kababaihan sa kanyang tahanan, pakinggan nyo ang babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 na ginawang haram ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jannah. At kabilang dito, sabi niya, at ang isang dayuth na pinapahintulutan ang pamilya niya
na sa immoralidad na mangyari sa kanyang pamilya, ng kasamaan, immoralidad na mangyari sa kanyang pamilya. Ito ay isang tao na ginawang haram ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang Jannah. Ngayon, palagi na tayong meron naririnig na isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ang makikita natin ang dahilan ng lahat ng problemang ito na hindi naintindihan ng karamihan sa mga kalalakihan. Kung maintindihan lang nila ang ibig sabihin nito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ang bawat isa sa inyo ay pastol, ay isang shepherd, at bawat isa sa inyo ay mananagot sa kanyang kawan, sa kanyang pinagpapastulan. At doon sa hadith na yun, sabi niya, warrajulu ra'in ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun anhum. At ang lalaki ay pastol sa kanyang pamilya at siya ay mananagot para sa kanila. Pag-isipan natin ng mabuti ang salitang pastol. Ang pastol ay hindi lamang nagbibigay ng damo, nagpapakain ng mga tupa. Ang pinakamahalagang trabaho ng pastol ay bantayan ang mga tupa mula sa mga hayop, mula sa mga lobo na gustong pumatay sa kanya, gustong pumatay sa mga pinapastulan niya. Ngayon kung ikaw ay ama na nagbibigay lang ng pera, pambayad ng kuryente, pangbayad ng pagkain nila, pagbayad ng tuition fee ng mga anak ninyo, ikaw ay isang tinatawag na provider. Provider ng pera. Pero hindi ka isang pastol. Ang tunay na pastol ay sinusuri kung ang kanyang mga anak ay nagdadasal ba ng 5 beses araw-araw. Yung kanyang asawa ba, nagdadasal ba ng 5 beses araw-araw? Yung asawa ba niya, yung anak niya mga babae, nagsusuot ba sila ng hijab kapag sila ay lumalabas ng kanilang bahay? Ngayon, sinusigurado niya sa mga anak niya na ginagawa nila ang mga bagay na ito. Binabantayan niya ang pamilya niya mula sa mga lobo ng ating henerasyon ngayon. Ang mga maling ideology sa internet, ang mga impluwensya ng social media, at mga taong gusto manira ng dangal ng kanyang asawa at mga anak. Ngayon, ang mga babae ay nangangailangan sila ng emotional na support mula sa kanilang mga asawa. Ngayon, hayaan nyo dapat ang mga asawa ninyo na ipahayag nila yung emosyon nila. Hindi mo kailangan maging tama palagi o nasa inyo palagi ang huling salita, hindi kailangan. Tingnan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang napakahabang hadith mula kay Aisha radhiyallahu anha. Kinuwento niya ang tungkol sa 11 babae at ang kanilang mga asawa. 11. Nagkwento siya, napakahabang kwento. Alam ba ninyo anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habang nagkakwento si Aisha radhiyallahu anha, siya ay nakinig ng buong atensyon. Hindi niya pinutol ang pagsasalita ni Aisha. Pagkakwento niya, nakikinig siya na may pag-unawa. Hindi yung nakikinig lang, no? Sige. Tingnan natin kung paano ipinapakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagmamahal sa kanyang asawa. Isang bagay na napakabira na gawin ng mga asawang lalaki ngayon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, hindi ka gagastos ng anuman na ang layunin ay hanapin ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na ikaw ay gagantimpalaan para dito. Kahit pa ang pagkaing isunubo mo mismo sa bibig ng iyong asawa. Napakagandang halimbawa, mga kapatid. Ngayon, ang mga pamilya ay nasa loob ng isang bahay. Pero ang lalaki, ang tatay, kumakain siya mag-isa doon sa kanyang TV, doon sa kanyang cellphone, kumakain sa sala. Yung nanay, kumakain siya sa kusina mag-isa.
yung mga anak sa kanilang mga kwarto, kumakain sila mag-isa. Habang may pinapanood sila sa internet, lahat ay hiwalay-hiwalay kumakain. Ngayon nawala ang pagmamahal at pag-uugnay na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinuro ng Islam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa kanyang pamilya at ako ay pinakamabuti sa aking pamilya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga mahal kong kapatid sa Islam, oras na para gumising. Huwag natin hayaan, huwag natin hintayin ang araw ng paghukom kung saan ng ating sariling mga asawa, at ating mga pamilya, ating mga anak ay tatayo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magrereklamo laban sa atin at sasabihin, Ya Allah, ang aking ama ay mas nagbigay ng oras sa kanyang trabaho, sa kanyang karir, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang hanap buhay, sa kanyang negosyo. At iniwan niya kami. Hindi kami tinuruan. Hindi kami tinutukan. Pinabayaan lang kami ng aming mga magulang. Huwag natin antayin na dumating tayo sa araw na yun. Ngayon, para sa mga kabataan, mga kalalakihan, na hindi pa kasal, simulaan ninyo ngayon. Magsimula na kayo ngayon. Pag-aralan ninyo ang iyong reliyon, huwag nyo hintayin na mag-asawa kayo. Marami akong kilala mga tao. Nagluloko-loko sila habang kabataan pa nila. Sabihin nila, mag-aayos na ako pag nag-asawa na ako. Ayusin ko na lang sarili ko pag mag-asawa ako. Titigil na ako magsigarilyo kapag nag-asawa ako kasi may responsibilidad ako. Ngayon wala pa. Ngayon nag-asawa sila. Kahit isipin pa nila, titigil siya, hindi siya tumigil. Pinapasa niya ang mga masasamang mga gawain niya sa kanyang asawa. Masasamang mga gawain niya, pinapasa niya sa kanyang mga anak. Ay dapat ngayon pa lang magsimula na kayo. Kahit isipin nyo, bata ba ako, hindi pa ako tapos mag-high school. Magsimula na kayo. Pag-aralan nyo na ang Islam. Pag-aralan nyo ano ba ang tunay na lalaki. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabataan pa siya. Nung namatay ang kanyang lolo, tapos tumira siya sa kanyang tito, at inisip niya kaagad na magtrabaho na lang siya. Ayaw niyang tumira doon. Pinapakain siya na wala siyang ginagawa. Bata pa lang, naghanap siya ng magagawa. Naghanap siya ng trabaho. Naghanap siya ng magagawa niya. Bata pa lang, alam nila kung ano ang tunay na lalaki. Ngayon, meron mga tao, umabot na sila 30, 40 years old. Nag-ML pa rin. Subhanallah. Dapat alam natin, ano ang pagiging tunay na lalaki. Ngayon, ibaba ninyo ang iyong mga paningin. Maging responsible kayo na mga anak sa inyong mga magulang. Hindi kayo magiging magaling na asawa, mabubuting asawa sa hinaharap kung ngayon pa lang ay alipin kayo sa inyo ng pagnanasa ninyo. Kaya dapat magsimula na kayo ngayon. Para sa mga kapatid na mga lalaki, protektahan ninyo ang kapatid na mga babae. Yung mga nanay ninyo, gabayan ninyo sila ng may pagmamahal. Huwag ninyong hayaan na maligaw sila dahil sa kakulangan ninyo ng atensyon sa kanila. At sa mga merong asawa na at wala pang anak, bumuo na kayo ng matibay na pundasyon. Alagaan ninyo ang iyong mga asawa. Tratuhin ninyo ang mga asawa ninyo nang tama tulad ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaan ninyo ang iyong oras sa pag-aaral ng Islam nang magkasama
kaysa sa pag-ubos ng oras sa panonood ng mga walang kwentang video sa social media. At para sa mga tatay na mayroon ng mga anak, pakiusap, magising kayo sa katotohanan. Iligtas ninyo ang iyong pamilya mula sa apoy ng impyerno. Bigyan ninyo ng oras ang iyong mga anak. Kausapin ninyo sila, pakinggan ninyo sila. Iparamdam ninyo na nandyan kayo para sa kanila upang hindi sila maghanap ng atensyon at pagmamahal sa maling tao sa labas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga nananampalataya, iligtas ninyo ang sarili ninyo at iligtas ninyo ang pamilya ninyo mula sa impyerno. Wa quduhan nasu wal hijara. Na ang panggatong ng apoy na ito ay ang mga tao at ang mga bato. Ang mga tao ang magiging panggatong na apoy. Gugustuhin mo ba na ikaw at ang pamilya mo magiging panggatong ng apoy ng impyerno? Subhanallah ta'ala. Kaya mga kapatid, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulungan niya tayo maging tunay na mga lalaki at mabubuting mga pastol para sa ating mga tahanan. Ya Allah, gabayan mo kami. Gabayan mo ang mga kalalakihan ng umang ito. Bigyan mo kami ng lakas at tapang upang maging tunay na kawam para sa aming mga pamilya. Ya Allah, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga asawa, mga anak at mga kapatid. Ya Allah, wag mo hayaan na maging alipin kami ng mundong ito. Ilayo mo kami sa paghahangad paghahangad lamang ng kayamanan habang napapabayaan namin ang kabilang buhay ang aming mga pamilya. Ya Allah, panatilihin mo kaming matatag ang aming mga pamilya sa iyong relihiyon. Iligtas mo ang aming mga kabataan mula sa fitna, sa mga maling paniniwala at sa kasamaan ng mundong ito. Ya Allah, bigyan mo kami ng karunungan, ng hikma upang balinsihin ang pagiging matatag bilang pinuno at pagiging malumanay at mapagmahal bilang asawa at ama. Ya Allah, hinihingi namin ang iyong awa at patnubay naway makapasok kaming lahat kasama ang aming buong pamilya sa pinakamataas na antas ng Jannah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aming Panginoon, ipagkaloob mo sa amin mula sa aming mga asawa at aming mga supling ang kagalakan ng aming mga mata at gawin mo kaming pinuno sa mga matutuwid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح